bombarded tayo ng mga ng mga hindi magandang mga nangyayari sa mundong ito, no? Kaya nga yung ating team prepared for difficult times. Magiging handa sa isang panahon na medyo challenging. So, good news muna o bad news? Grabe. Tataas na naman ang gasolina, mga kapatid. 18 pesos this Tuesday. Pero salamat, hindi tayo exempted sa biyaya ng Panginoon. Amen? No? It will all come to pass. Dilipas din yan. Pero ang pag-ibig ng Diyos ay patuloy na ibinubuhos sa bawat isa sa atin, ang mga gawain para sa Panginoon ay magpapatuloy, ang ating pag-pray sa bawat isa ay patuloy natin gagawin. Importante, merong certainty sa presence ni God. No? In His presence, there is fullness of joy. Ano man nangyayari, magulo, maingay, madilim, and yet, yung peace na meron tayo mula sa ating Panginoon from our salvation ay kahit kailan ay hindi pwedeng nakawin ng kaaway. Kaya sabi mo sa katabi mo, mapalad ka, anak ka ng Diyos. Totoo, sa panahon ngayon, ang mga blessed ay yung mga anak ng Diyos na kahit na may pinagdaraanan, yes, apektado tayo, pero yun nga, yung peace na mahirap bayaran, mahirap hanapin, ay available sa lahat ng nagmamahal sa Kanya. Diba? Kaya nga lagi natin sasabi, I love you with the love of the Lord. Kahit tignan mo yung katabi mo, parang hindi talaga kaibig-ibig eh. No? Pero dahil mahal ng ating Panginoong Jesus, ay patuloy nating mamahalin. So I want to acknowledge si Noel, si Dessa, si Melvin, si Rona, kanilang mga family. Sila yung mga extended family natin, ha? Hindi sila mga bisita. Family pa rin natin sila, no? Kasi yung mga tatay niya ni Rona at ni Dessa, diyan ako lumaki kay Pastor Pai. At siyempre, yung ating mana pastor, diyan din ako lumaki at natuto, no? Si Lily, I miss you, my dear. Yan. Kala mo, hindi kita makikita, ah. Kahit malit yung mata ko, malinaw naman. Yung mami ni... Welcome po. Sorry. Kalimutan ko yung pangalan. Ate Jovina. Yan. Welcome po. Yung isa sa mga Sunday School kid natin. Mother. Sino pa hindi ko na-acknowledge? Hi. Kamusta? Yan. Mga kasama nila Dessa. Okay. So yun nga po, yung ating theme for the month is all about prepared for difficult times. Na tayo, makikita natin dito, hindi natin pinag-uusapan dito yung mga nangyayari sa mundo kasi nga, sabi ng Panginoon, there will be tribulation, alam na natin yon, no? So yung mga nangyayari sa mundong ito, expected natin, and yet alam natin na mas mahalaga na dapat tayong pagandaan, ito yung tinatawag nating pagbabalik ng ating Panginoong Yesus. Ito nga po, yung ating pag-usapan ngayon, ito yung mga final week ng ating Panginoong Yesus. From Galilee, dumaan sila ng Jericho going to Jerusalem. At yung nga, hindi siya isang political leader para puntahan itong mga tao sa Jerusalem, na inaasahan nila siya isang political leader na magbibigay sa kanila ng freedom from Roman government. Siya isang king, Messiah. Hindi na siya babalik sa Jerusalem to worship doon sa temple, magturo sa synagogue, kundi babalik siya para ipakilala na siya yung Messiah. Okay? So, yung ating message title is about the authority of the King. Sino ang hari sa buhay natin? We need to understand, mga kapatid, when we accepted Jesus Christ as our Lord and Savior, we are under His authority. We are all subject of a king. That's why, sabi sa Bible, Matthew 16:33, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all, hindi some, and all these things shall be added. Saan? Sa kapitbahay natin. Sa kaopisina natin. Hindi. Kanino? Sa atin. But the problem is, we're always seeking His kingdom
Hindi yung king na may hawak ng susi para makapasok tayo doon sa sinasabing kaharian. Excited tayo pumasok sa kaharian, pero hindi natin sinisik yung king. Kaya nga may problema tayo when it comes sa authority. Kasi wala tayong kingdom mindset. When we talk about authority, parang mabigat eh. Sino ka para pakialaman ng buhay ko? Buhay ko to. No? Responsible ako sa buhay ko. Walang makikialam sa buhay ko. Kasi ng authority eh. No? Ang authority is, makikita natin na parang ito ay may sense of restriction. Tama? May sense of restriction na parang walang pakialamanan. Pero kung makikita natin yung pagiging hari ni Kristo, nung siya tinanggap natin bilang Diyos at tagapagligtas, tayo ay pumapasok sa spiritual battle at kailangan natin ng someone who will protect us, someone who will provide for us ng ating mga pangangailangan para tayo ay hindi matalo ng kaaway. Tama? Kaya nga, pag ikaw ay nasa loob ng kingdom, you are protected, you are provided, you are promoted. May mga promotion. But the problem is, nasa loob ba tayo talaga ng isang kaharian? O tayo ay nakatanaw lang? Sabi mo sa katabi mo, tungangers ka ba? Excited ka doon sa kingdom, pero nakatunganga ka kasi bakit? Hindi mo ina-acknowledge yung king. Kaya nga po, kailangan natin ng isang king na ipoprovide tayo ng ating protection. May isang barko, isang battleship, lumalayag sa open sea. Now, dahil masama ang panahon at madilim, doon siya sa tinatawag nating bridge. Alam ni Cap Rome yan, bridge. Tinatanaw niya sa madilim at mabagyong panahon kung may makakasalubong sila or kung maaring ikalubog nila. So kasama niya, ibang mga crew niya, may isang crew na sumigaw, "Captain, we are on a collision course." Sabi niya. Gumagalaw ba yung may ilaw or steady? Ang sabi ng kanyang crew, "Captain, gumagalaw." So give a signal na siya ay mag-change ng course 20 degrees para hindi magkaroon ng collision. So nagbigay sila ng call doon sa barko na may ilaw. So sumagot naman siya, "We advise you to change your course 20 degrees. Sila ngayon inuutusan na sila ang mag-adjust ng angle para hindi sila magkaroon ng collision. The captain said, "I'm a captain. Change your course 20 degrees. So with a conviction, with authority. Sumagot na naman yung kabila, "I'm a seaman second class." Sa mga merchant pa rin, parang ordinary seaman. Nasa lowest level ng hierarchy sa mga officers do. "I'm a seaman second class," came the reply. "You had better change your course 20 degrees. Ang sabi ng captain, galit na galit na. "I'm a battleship. Change your course 20 degrees. Sumagot muli yung isa. "I'm a lighthouse. Change your degree 20 degrees. Change your course." So paano nga naman naaalis? Paano naman naiiwas? Kasi lighthouse. Diba? So magkakaroon talaga ng collision. Pero nakita natin yung captain, inassert niya kanyang authority. "Kapitan ako. Battleship ang dala ko. Ikaw ang umiwas." Paano ko iiwas? Nakafix ako. So nakita natin, authority is a sense of restriction at maraming tao ayaw nga nito. Kasi nga po, even sa mga simbahan, noong unang panahon, ayaw nila ng authority kasi ang daming mga rituals, ang daming mga ceremonies para ikaw ay masabing accepted. At dahil po doon, religious people love to be, always have this freedom to act
na gusto nila. Kaya ang mga Pariseo, ang mga high priest, ay patuloy na naglalagay ng mga practices na para bang pinahirapan nila ang tao na kalapit sa Lord. Samantalang ando doon na yung King. Yung Kingdom of God na kay Kristo, harap-harapan nila, and yet patuloy pa rin sila gumagawa at mga high priest na ito ng mga pamamaraan, ng mga offering and mga sacrifices para ang mga tao ay patuloy na mahirapan. Ibinigay na ng Diyos ang dahilan ng lahat, pinadala kanyang anak, pero hindi pa rin acknowledge. Kaya religious people love to be religious. No? Sila ay na nagpe-pray ng same prayers, at kung paano sila tinuruan mag-pray, ganun talaga. They sing the same song na always nilang kinakanta. And they worship God the same way that their parents and grandparents worship God. Kasi nga, religious. Okay? They have rules about life and they follow them religiously. They love to do things the same way they have always done them because that's their religion. Religion is a very powerful motivator but isa siyang snare o bitag. At ito yung mga religious people ng panahon ni Jesus. Ano yung kanilang ginagawa? They follow the same set of rules for hundreds of years. Mula pa ng kanilang mga ninuno until ng panahon ni Jesus, yun pa rin ang mga set of rules na kanilang pagsamba kay Yahweh. At yun nga, dumating si Jesus para banggain yung kanilang sinasabing system of worship. Okay? At yun din ang dahilan, bakit sinabi ni Jesus na ang Sabat ay ginawa para sa tao, hindi yung other way around. Di ba? Pag Sabat, ano ang bawal gawin? Pag Sabat, trabaho. At they consider yung ministry ni Jesus trabaho. Mas mahalaga magpahinga si Jesus kaysa magpagaling. Mas mahalaga pa sa kanila na magpahinga si Jesus kaysa mag-preach. Kasi nga, may set of rules to be accepted doon sa tinatawag nilang religion. Kaya galit na galit sila kay Jesus nung panahon na ito. Tandaan nyo, pagpasok ni Jesus sa Jerusalem, and the people shout, Hallelujah! Hosanna! Na ang kanilang mga damit nilalatag sa dadaanan ni Jesus. Nakasakay siya sa isang donkey, asno. Symbolizes peace. Hindi siya sumakay sa isang war horse na papasok ako makapaggera. Hindi, pumapasok ako sa Jerusalem to bring peace. And yet, hindi nila naintindihan. Akala nila political deliverer si Jesus. Magkakaroon ng kudeta laban dito sa mga Roman authorities na matagal na sila inaalipin ng mga census tax, ng mga imperial tax, at hirap nila sila magbayad kasi nga sobra-sobra yung mga taxes na hinihingi sa kanila. So nakikita niyo yung introduction pa lang ako wala pa tayo sa ating Kaya sabi nga ni Pastor, we need to preach expository kasi nga it's about time for us to really kumain na ng meat, hindi na ng soft na food. Okay? So, ito yung mga religious people. No? They have rules, they have set of rules na kailangan gawin para makita nila na ikaw ay katanggap-tanggap sa Panginoon Diyos. What if patuloy tayong gano'n na umaasa at dumating si Kristo? Ano ang dala nyo? Kambing, turtle doves, no? Ano pa? Mga dala-dala nyo. Tapos nagpabango pa kayo pagpunta rito, naligo kayo ng pagkatagal-tagal. Tapos mga ngamoy. Diba? Kaya nga nung pinako si Kristo sa krus, once and for all, tapos na ang mga sacrifices. Tapos na lahat yan. Ang sabi is, we will worship the Lord in spirit and in truth.
No need to bring sacrifices. Wala nang tinatawag na Annas Bazaar. Yung saan ando doon sa outer court ng templo na doon nagpapalitan ng kanilang mga ng pera at ng mga ialay para dalhin sa templo. Si Annas ay yung kanilang high priest during that time. May Annas Bazaar doon sa outer court. So in Luke chapter 20, pag-usapan natin dito, yung mga religious people were threatened by Jesus kasi nga po, binago niya yung mga tradisyon na kailang pinangahawakan. At yun nga po, pagdating dito sa ating pag-uusapan, kung inyong may mga Bible kayo, they challenged Jesus doon sa tinatawag na kung saan galing yung authority na meron siya. Okay? So, yung si Jesus ay nagpunta nga sa temple courts, unang-una, nilinis niya. And then patuloy siyang nagpipreach doon, proclaiming the good news. The problem is, itong mga high priests dito, mga elders dito na nasa loob ng templo, teka muna, sino ba to? Kaya din ang authority nang galing ito para magsalita dito sa loob ng temple. So nag-devise sila ng plan para questionin, i-contest yung authority ni Jesus. At siya nga'y tinanong, kayo ng authority galing ang iyong mga itinatayo dyan. Kasi gusto nilang mahulog sa bitag ang ating Panginoong Hesus. So ang ginawa ni Jesus, matalino talaga si Jesus eh. Sabi mo sa katabi mo, parang ikaw lang. Diba? Parang ikaw lang, matalino. Hindi siya sumagot si Jesus na, I am the Son of God. I am the Christ, the Son of the living God. Na sinabi ni Peter sa kanya. Ang sabi niya is, isang tanong din. Tell me about John baptism. Ito ba ay divine or from human origin? So nag-iisip sila ngayon. Paano natin sasagutin ito? Kasi pag sinagot natin ito ay divine, and yet hindi tayo naniniwala sa Kanya. Hindi sila naniniwala kay John bilang isang prophet that he paves the way for the coming Messiah. Kaya hindi sila nagpapabaptize doon sa baptism ni John. So hindi na pwede sabihin divine. At hindi na pwede sabihin na human origin. Babatuin sila ng maraming tao na naniniwala kay John bilang the last prophet. Tandaan natin mga kapatid, bago dumating si Kristo, silence ang Bible, walang propeta. Na-miss nila yung prophet. Kaya they consider John the Baptist bilang the first prophet ng kanilang generation. Hindi na pwedeng sabihin human kasi bakit? Babatuin sila ng maraming tao. So paano nila sinagot? Paano nila sinagot? Hindi sila makasagot. Parang kayo lang. Pag tinatanong kayo ng mga leaders nyo, kamusta devotion mo? Kamusta quiet time mo? No? Pag tinatanong ng mga leaders nyo, hindi makasagot. Kasi bakit? Bakit kaya? Jet. Di ba makasagot? Caught unaware, bigla doon sa tanong na yon. Pero salamat nga sa Lord. Maturity, spiritual maturity is not about having this. Yes, nakakatulong, pero yun nga, it's all about having the mind of Christ, having the heart of Christ, na yun nga, ang spiritual maturity ay nakikita, nararamdaman, at naririnig si Christ sa atin. Yes, nagde-devotion tayo every day. We have this quiet time. Pero hanggat hindi nakikita, nararamdaman at naririnig si Kristo, it's all meaningless. Meaningless. Information ang pumasok sa atin, walang transformation. As we dwell with the word of God, nakikita natin, the Holy Spirit continue to convict us. No? Doon sa mga attitudes, sa mga habits natin, na hindi naka-align sa puso, sa isip ni Kristo. So, true authority isn't proven by words but revealed in surrendered heart. Kaya nga, gulat na gulat sila dito saan? Sa tanong nila na ang sagot ni Christ ay isa ring question.
Ang tunay na authority, hindi nanggagaling sa nguso lamang, kundi sa absolute authority that we have in Christ. Relationship, truth without relationship leads to rejection. Truth without relationship leads to rejection. And rules without relationship leads to rebellion. That's why very important. Authority ay maintindihan mo kung meron kang deeper alignment doon sa merong absolute authority. Kaya tayo nahihirapan sumunod sa gobyerno kasi bakit? We feel that we are restricted. Parurusahan tayo. Pero kung maintindihan natin yung absolute authority na binigay ng Diyos sa government para magkaroon ng order, kahit ayaw mo yung nakaupo, susunod ka. Sabi nga sa Romans 13, all authorities came from God. Di ka sumusunod dahil yung nanalong presidente ay binoto mo. At pag hindi nanalo, magre-rebelde tayo. Authority, absolute authority came from the Lord. And number 2, second absolute authority, makinig kayo sa inyong mga asawang babae para walang gulo. Amen? Hallelujah. Now, puro kayo. No? So nakita natin dito, it's not about the religion that we need. Maliwanag sinabi ng Panginoon love God and love others. When we talk about love God, we need to submit to authority. When we love others, we need to submit those that have authority over us. Hindi lang basta pagsunod hindi lang basta pagmamahal. No, malalim siya, very profound siya. May kasamang responsibility, may kasamang obedience, may kasamang puso. Hindi lang nguso. Kaya nga problema ko, sabi ko sa Lord, baka pagdating ng araw, Lord, ang langit punong-puno ng nguso, walang puso. Why? Puro papuri sa Lord and yet ang puso hindi connected, fully submitted to the King of Kings. Katulad nitong mga taong ito na kinokonte si Jesus. Harap-harapan ay ang kingdom of God, represented by Jesus Himself, a God who became man, and yet hindi nila na-acknowledge. Kaya mapalad tayo. Hindi tayo nabuhay ng panahon ni Jesus, and yet we're all sold out sa kanyang kamatayan, sa kanyang pagkabawi na maguli, at higit sa lahat sa kanyang pagbabalik. No? Lahat tayo ay kanyang kukunin. Anong masarap di ba? Pag umuwi ka, galing ka sa ibang bansa, lalo mga Pilipino, pag galing sa ibang bansa, ilan ang sumasalubong? Isang barangay. Parang ganun. Ang sarap salubungin si Jesus. Isang buong iglesia tayo, sasalubungin ni Jesus at sasama tayo, isasakay tayo sa isang eroplano. Okay ba sa inyo yun? Dadalhin tayo sa Middle East? Ayaw. No? Kasi nabasa ko kagabi kanina, parang humingi raw ng tulong ang Israel sa US kasi yung kanilang mga interceptors, kanilang mga ballistic interceptors ay naubos na. Sabi ko, ano ba to, Lord? Gulo. Pero yun nga, praise Him because kahit hindi natin naintindihan ang nangyayari, we have this assurance. Ano man ang sitwasyon, ano man ang mangyayari, may assurance tayo. Kita-kita tayo sa langit. Amen po ba? So, ayun ang challenge. Now,
ginawa naman isang parable. Para maintindihan nila. Sabi ni Jesus, meron siya nagmamay-ari ng vineyard at siya'y pupunta sa marayong lugar. So yung mga tenants niya ay pinagkatiwalaan niya na magtanim at gamitin yung kanyang vineyard. At nung panahon na sila iaani na, bumalik ang may-ari ng sakahan at nag-utos ng kanyang alipin na hingin mo naman yung party ko. Hindi niya hinihingi lahat. In-acknowledge niya na yung mga tenant niya ay nag-effort naman. So ang sabi nung may-ari ay, kunin mo yung parte ko bilang land owner. Nagpadala ng isang alipin, anong ginawa? Hiniya, nireject, binugbog. Pangalawa, ganun din. At pangatlo. Now, ang sabi ng landlord, baka pag pinadala ko yung aking beloved son, ay i-respect nila. Ang sabi dito, whom I love. Verse 13. No? What shall I do? Nag-iisip yung landlord. I will send my son whom I love. Perhaps they will respect him. Now, anong ginawa? Nung pumunta yung anak? Anong ginawa? Hindi lang binugbog. Itinapon sa labas ng vineyard at pinatay. Pinagplanuhan. Patayin natin tagapagmana para sa atin mapunta ang sakahan. Ang ginawa ng may-ari ng lupa, sa galit niya, pinagpapatay niya ang lahat ng tenant niya. Okay? Paki-adjust nga, kuya. Ayan. Di ba? Tapos, dito nakita natin dito na yung parable ni Jesus from a vineyard, kinrek niya sa isang building about yung cornerstone. Yung cornerstone, yung sandigan ng foundation ng building, nireject nyo. Pero siya pala ang magiging sandigan ng itatayong building. Na lahat ng babagsak sa kanya, dun sa cornerstone, madudurog. At na nabababag sa kanya, mababasag. So, sino yung may-ari ng vineyard? Ang ating Panginoong Diyos. Ayun ang gusto iparating ni Jesus. Ano yung vineyard? Pertaining to Israel. And those tenants, yung tenant, yun yung mga yung mga high priests, the Pharisees, Sadducees, the scribes, na pinagkatiwalaan ng Lord para sa bansang Israel. At yung mga pinadalang mga messenger, those were the prophets of old, na ever since, hindi niya acknowledge na sila pinadala ng Diyos para iligtas ang kanyang bansang pinili. And the beloved Son na pinadala ng landlord pertaining to Jesus Himself. He was rejected. Kaya nga, kung babalik natin preaching natin last week, sinasalubong si Jesus ng isang napaka-festive na atmosphere and yet umiiyak siya. Anong sabi ko? Hindi lang basta umiiyak. Tumatangi siya ng matindi kasi bakit? Alam niya ang mangyayari sa kanyang bansa. Kung paano sila minahal, and yet, patuloy siya nire-reject, and there will be what? Consequence doon sa rejection na iyon. Haharapin nila ang isang matinding kaparusahan pagdating ng araw. Kaya even saan? Sa krus, dala-dala ni Kristo yung suffering na yun. Even doon sa sa prayer of Gethsemane. Habang sinanalangin sa Ama, Lord, let this cup pass, but your will be done. Yung kanyang
Yung kanyang pawis na may kasama ng dugo because of the stress, hydrolysis, something like, parang ganon, na talaga may mga pumuputok na capillary sa ating mga katawan, na yun nga yung ating dugo dahil may mga pulse, lumalabas kasama ng sweat ni Jesus. Ganon siya ka-burden, ka-tense. Pero ngayon, ang mga kabataan, ma-pressure lang, nagpapakamatay. Grabe ang suicide rate ngayon, mga kapatid. Please be aware of your kids. Mga may anak, please be aware. Hindi nila kaya ang pressure ng mundo ngayon. Hindi ngayon trained ang mga kabataan natin to be challenged ng mga nangyayari sa mundo. Iba ngayon ang generation. Please be aware. Have a moment, have time with your kids. Kausapin sila. Hindi dahil bibigyan natin gadget, okay sila, no. Even yung mga anak ko, ang tatanda na, 26, 27, I need to talk with them. Kamusta sila? O Alec, kamusta na yung girlfriend mo? Kayo pa rin ba? Hindi. Diba? Apo, sabi mo, trabaho, kamusta yung work, atmosphere mo, work environment mo? Of course, hindi mawawala ang pressure, di ba? Pero at least ando doon ka bilang isang ama na maaring hindi nila nabo-voice out sa kanilang work environment, at least ando doon ka para mailabas nila. Okay? Huwag tayo maging kampante, parang awa nyo na. Grabe, parang every week may mga nagsisuicide. Napakalaga ng buhay. That's why, ito nga we need to entrust God with His vineyard. No? We need to trust God with His vineyard. Ano ba yung vineyard na ibinigay sa atin, pinagkatiwala sa atin? Ano? Yung ating buhay? Ano pa? Yung ating church. We must own the body of Christ. Because we are the church. Minsan nalulungkot ako pag nag-iisa ako. Minsan, sabi ko, bakit parang andaling iwan ng church ng mga tao? Yes, walang perfect church. There will be pain, there will be suffering somehow. Magkakabanggaan tayo, we tend to disagree. Pero sabi ko, parang may mga tao na madaling mang-iwan sa church? Kasi, and the Lord impresses me na walang ownership. Hindi na pala part ng family of God. Bisita lang pala. Patawarin niyo ako. I may be harsh on this. But you need to understand, mga kapatid. If you are in a church, you are a family of God. Hindi ka bisita. Hindi ka bisita. Nilagay ka ng Diyos sa community na yon para alagaan, protektahan, i-provide, pakainin. Yes, katulad sa isang pamilya, walang perfect. Pero we can be united. Amen? Walang perfect. Sino sa pamilya nyo hindi kayo nagkakaroon ng mga tension, conflict? Lahat. Kaya nga sabi ko sa inyo, 34 years na kami ni Sister Annalyn. Buti pa si Kristo. Hours lang, pasan-pasan ng krus ako, 34 years. Pasan-pasan ko pa rin ang krus. No? Naipako na si Kristo sa krus, nabuhay na maguli, nakakit na sa langit, ako 34 years. Pero dahil siya ibigay ng Diyos sa akin, pag inaway ko yan, pagagalitan ako, nagbigay sa Kanya. Amen? If you follow me, carry your cross. Kaya kayong 5 dyan, 4, huwag nang pahirapin mga asawa nyo, ha? Biro lang, mahal ko yung asawa ko. Rejecting his son means judgment. Tanda natin. Although siya is merciful, full of grace, slow to anger, yet there will be judgment
Okay? So building on Him means security. We must build our relationship. We must build our faith, our lives sa ating Panginoong Diyos. Sabi ko nga sa inyo, it's not about us, it's all about Jesus. Vlad, patay ka na. Si Kristo na ang nabubuhay sa iyo. Alam mo yon? That's why, mahal ka ng Lord. Kasi yung blood na yun, wala na eh. Ipinako na yun sa krus. Ang nakikita sa iyo ng ating Amang nasa langit, hindi na tayo, kundi si Kristo na nasa atin. Ay nakasarapan eh. That we can come on His throne with confidence knowing na available yung kanyang grace and mercy because of His Son, Jesus Christ. Amen? Tignan yung katabi nyo. Tignan nyo, dali, titigan nyo. Konti na lang. Sabi mo, kamukha na ni Jesus. Sabi nyo, parang ayaw nyo pumayag, Grace. Parang hindi, ayaw tumingin ni Grace sa katabi niya eh. Parang sabi ni Grace, parang, Pastor, di naman, parang ganun pa, malaki pa. Yeah. Yes, we are all work in progress. Okay? So, and trust God. Tandaan natin, may pinagkatiwala sa ating Panginoong Diyos. We need to really trust Him. So, yun yung ating yun yung ating mga trap, no? Yung ating mga tinatawag na, no, hindi pa siya yung trap. Ito pa lang, papasok pa lang tayo sa trap. Okay? So, pinaparaphrase ko na para dire-diretso na tayo. So, nagbigay sila ng spice. Ano yung mga spice sa Tagalog? Hindi naman budol eh. Ano ba yun? Iba yung budol, mga scammers yun. Espiya. Yan. So dito, in-spy nila si Jesus. Meron pa silang magandang mga accolades. Lord, sabi nila, teacher, we know that you speak and teach what is right. No? You don't show partiality, but teach the way God in accordance with the truth. Now, at tanong nila, kanino kami magbabayad? Magbabayad ba kami ng tax kay Caesars? Diba? Tama ba yung ko? Yan. So, gumamit si Jesus ng object lesson. Kuha kayo ng coins sa ano nyo. Dali, sa wallet nyo. Kuha kayong coins. Please, kuha kayong coins. Mamaya, iingi ko yan. Huwag nyo ipapasok sa bulsa nyo pag nilabas nyo. Sino na nandiyan dyan? Sabi ni Jesus, pahingi ng coin. Denarius. No? Denarius. Ang tawag sa coin nila. Sino nandiyan doon? Sabi ni Jesus. Sino nandiyan dyan? Si Jesus ba? Hindi. That's why every time na may hawak kayong coin, na ando doon yung emperador, you need to pay tax. Ano sinasabi ni Jesus? Tatanungin niyo ako kung magbabayad kayo ng tax? Kasi bakit? Nagugulang mga tao kasi may tax saan? Sa Roman government, may mga tax na binibigay itong mga Pharisees as they enter the temple. And every time meron silang denaryo sa bulsa nila, ang sama ng loob nila ng mga Hudyo na ito. Kasi bakit ando doon yung mukha ng emperador? Yung kanilang drachma, yung mismong coin nila na hindi denaryo, sa drachma, ando doon. Yung parang tinatawag na in God we trust. Mahalaga sa mga Hudyo yun. Yung 10 Commandments, pinipilit nilang gawin nyo kasi na pinapagawa sa kanila. They shall have no other gods before me. Kaya every time na meron silang denaryo sa bulsa nila, ang sama-sama ng loob nila. Ayaw nila magpasakop sa authority ng Roma. Hindi nila natrap si Jesus. Bakit kailangan magbayad ng tax? Para may maayos na daanan. Para may libreng school. May peace and order. And yet, titirahin natin mga nakaupo sa gobyerno. Kasi pasahod natin sila. Flood control. Nakakagigil.
Nakakagalit. Sabi ko sa inyo, kung hindi ako pastor, baka nakapagmura na ako eh. Paano, bakit? Yung collateral damage, ilan yung nakinabang bilyon ang ninanakaw pala, hindi na milyon. Pero anong gagawin natin? We need to trust God. There will be time, yung judgment niya, mararamdaman ng mga taong ito. Nakakagalit talaga. Nakakagalit, hindi nakakatuwa. It's about time, mga kapatid. Hindi ko sinasabi magrebelde tayo. We need to pray hard. We need to pray hard. May pag-asa ang Pilipinas hanggat meron tayong Sunday school. May mga bata tayo na magmamahal sa Lord at pagdating ng araw, sila ang authority sa ating bansa. Naniniwala ako, aayos ang bansang Pilipinas. Naniwala tayo. Huwag natin i-curse yung bansa natin, parang awa nyo na. Hanggat may mga anak tayo, sa Sunday school, doon pa lang ipinapakilala si Christ, nararamdaman nila yung pag-ibig ng Panginoon, they will be convicted, at yun nga, gigisingin yung mga anak nyo, tatapikin nyo. Mr. President, gising na po, handa na yung breakfast nyo, papasok na kayo. Tatapakin mo ng ganun, Melvin, si Noah, Mr. Senator, wake up, wake up. Ready na yung uniform mo, papasok ka na. Speak blessing to your children. Don't curse them. Tatadyakan mo. Tapos, oy, ang bobo-bobo mo, tanghali na, pasok! Huwag ganun. Speak blessing sa mga anak natin. At meron tayong hope na makikita. A blessed of someday, the Philippines will be what? Great nation again. Of course, hindi mangyayari sa panahon ko. Sa panahon ko, yan yung mga nakaupo na ngayon eh. Pero maaaring 20, 30, 40 years, at least the next generation will experience the great Philippines again. Di ba, Mond? Yung mga anak mo. Speak blessing to them. May pag-asa ang Pilipinas. Ilan sa inyo kaya nyo mag-migrate sa ibang bansa? Amen? Di ba napapagod na rin kayo? You want to quit? You want to move? Pero bakit hindi kayo makalis ang Pilipinas? Mahal nyo ang ating bansa. Hindi nagkamali ang Diyos na dito kayo isinilang. So, what says image in your wallet? Pag nakikita nyo itong pera na ito, are we good steward of this money? Na every time na gagamitin ko, mag-glorify ang Panginoon? O kaya tutunog, ting, Shopee. Ting, Shopee. Diba? Dito, pag worship tayo, may tumutunog na Shopee eh. May notification eh. Halatang halata. Uy, walang masama ron ah. Wala akong inanong masama, okay lang yon. At least, hindi na kayo lalabas, hindi na okay yon. Kaya lang minsan problema, hindi ayos yung size. So, what burns God in your soul? Kung titignan natin yung ating mga puso, our heart is the very core of our mind, will, and emotion. Yun yung soul. Andun ba talaga ang ating Panginoong Yesus? Andun ba talaga? That He is seated on the throne ng ating mga puso. O si Arnold pa rin nakapo sa throne ng puso niya. Prioritize eternal loyalty over earthly traps. Yung mga bitag ng bundong ito. Kasi why? Di ba? Ang ganda eh, inoffer ng bundong ito. And we tend to pursue those, ito mga inoffer ng bundong ito kasi nga pag nakuha mo ito, magkakaroon ka ng satisfaction ng ibang feelings. Pinupuno yung emotion mo. Pero sa Panginoon, tandaan natin, it's all about eternal na riches. No? It's all about eternal riches. Kaya mag-ipon tayo ng kayamanan sa langit. Every time na gumagawa ka ng kabutihan, pero hindi ko sinasabi para maligtas ka, kayamanan mo sa langit yon. Anong sabi? Pagdating sa langit, ang lalakaran mo, path of gold. And we are pursuing gold.
No matter what, kahit may tapakan tayong tao, para makamtan lang natin yung posisyon na yon. Para makamtan lang natin yung gusto natin. Kasi nga yung gold na in-offer ng mundong ito, pagdating pala sa langit, tatapakan mo lang. Di baling makasakit ka. Di baling maputo na relasyon mo. What's important, makamtan ko to. Ito yung mga trap ng mundo. Same with the Pharisees. Kasi nga, galit na galit sila sa Roman government na patuloy silang kinukuha yung kanilang mga karapatan bilang mga Hudyo. Now, after the Pharisees and the spiritual leaders, ito na nga pumasok yung mga Sadducees. Ito mga Sadducees, ito yung mga nasa high rank na mga Hudyo. But hindi sila naniniwala sa resurrection. Now, ang problema ganito, may irony kasi tignan nyo, yung kanyang sinasabi dito, isang tao, isang lalaki, nakapag-asawa, wala silang anak, ang rules nila, according to Moses, is what? Yung pangalawang kapatid na lalaki, yun ang naging asawa ng kanyang hipag. So, sila na. So, ang kanyang test ngayon, ng mga Sadducees nito, na hindi naman naniniwala sa resurrection, bakit yung kanilang issue? Okay? So, ito magkakapatid, lahat namatay, naisa yung asawa nila, and yet wala pa rin silang mga naging anak. So, ang tanong nila, pag doon ba sa kabilang buhay, sa resurrection, kaninong mapupunta ang babae? Doon ba sa unang asawa, sa pinakakuya, sa pangalawa, pangatlong, pampito? Ano sabi ng Panginoong Diyos? Ano sabi? Paki-adjust nga ng isa? Jesus replied, the people of this age marry and are given into marriage. People of this age, people of this world. Now, pag tayo ay namatay, there will be resurrection, wala nang marriage. Kasabi nito, para tayong mga anghel na. No? Kaya nga sa marriage, bakit merong sa ceremony ng marriage? Till death, sa langit, wala nang death. In sickness and in, wala na ron eh. Wala nang marriage sa langit. Maaring kilala mo, pero wala ka ng emotional attachment sa tao na yon. Why? Mapandaya ang emosyon. Pagdating sa langit, mamamangha ka doon sa glory ng ating Panginoong Diyos. Indescribable. Yung seraphim, ano sabi ko sa inyo? 6 yung pakpak, yung dalawa nakatakip sa kanyang paa, yung dalawa nakatakip sa kanyang mata, at yung dalawa yung pumapagaspas na ganun, and they shout, Holy, holy, holy is the Lord God Almighty. Even sila, na-amaze sila, kasama nila ang Diyos sa mahabang panahon, na-amaze pa rin sila sa glory ng ating Panginoong Diyos. Hindi mo naisipin yung marriage doon. So itong mga taong ito, patuloy na, nakikita natin, kino-contest talaga si Jesus. Humahanap sila ng paraan para si Jesus ay kanilang mahuli, magkasala laban sa government at sedition ang i-charge nila na asunto. Ay nang hinuhuli nila. Either sedition or yung kanilang religious laws na inaalaw ng Roman government na sila ang maghatol, yung Sanhedrin. Sanhedrin are those people na compromised ng Sadducees, ng mga scribes and Pharisees na silang gagawa ng paghatol doon sa mga about moral laws of their religion. No? So, is not the God of the dead but of the living. So, wala nang nagtanong sa ating Panginoong Jesus. Lahat sila binlank niya. Pero galit na galit sila kasi lahat sa parable, ito sa kay Caesars, ito din sa resurrection, alam nila, ito matatalenta, ito mga high priest, ito mga scribes, Sadducees, na sila ang pinatatamaan ng ating Panginoong Diyos. That's why we need to live now, empowered by the resurrection life. Huwag na natin pag-iintindihin yung mga puzzle ng mundong ito. What is important,
tayo ay natapos na yung mission natin dito sa lupa, kasama na natin face to face na wino-worship ang ating Panginoong Diyos. Amen? Kaya yung mga asawa natin, mahalin na natin ang sobra dito. Mahalin na natin ang sobra. Yes, hindi sila perfect. Hindi rin perfect si Pastor Arnold, tanong niya asawa ko. Pero, di ba? Naalala ko naman si Pastor June. Sorry. Di ba? Yun nga, sudden. Alam ko lahat tayo nag-grieve pa rin. Until now, you can makamove on. Sabi ko nga siguro may regret ako kay Pastor kaya ang hirap ako mag-move on. Yung sleeping pattern ko hindi pa rin maayos. Pero salamat sa Lord. Salamat sa Lord. I need to be grateful sa Panginoon. Kasama natin si Pastor. Kasama natin. So, kung natisipin yung mga, meron pa nga sa Facebook ngayon yung kay Tete Lestay. Sinong mga followers nun? Tsaka yung isang babae. They talk about the eschatology, the end times. It's not essential. Masisira lang ulo nyo, parang away. Bayaan nyo sa mga theologian yan. No? Ako nga, tinatanong nila, ano raw yung stand ko. Sabi ko, hindi ako theologian, Nicolaitanian ako. Hindi ako theologian. What is important for me is, ano yung essential? Meron akong Kristo. Pinut ko yung faith ko sa Kanya. Bilang priest ng family, buong pamilya ko. Hindi lang kailangan kilala si Christ, mahal si Christ. At tayo mamamatay. At alam ko, pagdating ng araw, okay ako. Yung eschatology, bayanan natin sa mga theologian niya. Pero masarap pag-aralan siya. Hindi siya nakakatakot. Hindi nakakatakot ang end times. Pag kilala niyo ang ating Panginoong Jesus. King Jesus. So what is our takeaway? What is our takeaway? Our call to action. Trust Jesus' authority over all things. Okay? Trust Jesus' authority over all things. Ito yung very encouraging Sa lahat ng authority, ito yung hari na hindi niya i-assert sa iyo. Yung gusto niya. Kasi hindi naman kailangan i-assert Kailangan mo lang maintindihan, ikaw is subject niya. At siya yung hari. Taas ang kamay na kaya kang baguhin ng ating Panginoong Yesus. Taas ang kamay. Taas. Taasan niyo pa. Tanong niyo ako. Pastor, kaya ka bang baguhin ni Jesus? Tanong niyo ako. Hindi. Hindi ako kayang baguhin ni Jesus unless I surrender my life to Him. Unless I submitted my life to Him. That's why one of the greatest gifts that God has given us, yung free will. He will not assert His authority over us. Hindi niya pwede i-contest yun yung free will. That unless na makita ko na ako ay subject ng haring ito, magpapasakop ko sa authority kahit hindi ko naintindihan, kahit nahirapan ako para challenging. Pero alam ko dahil itong haring ito ay hari ng buhay ko. Magpapasakop ako. Magpapabago ako. Isa sa pinakamaganda regalo ng Panginoong Yesus. Free will. Doon papasok yung grace. Kaya nga pag naintindihan natin yung grace, matatakot kang gumawa ng kasalanan. Kaya yung iba natatakot sa ituro yung grace kasi bakit aabuso? Hindi. Pag naintindihan ang biyaya ng Diyos, there will be a conviction of Holy Spirit na para kang nagbavomit na iba talaga naramdaman mo. Iba talaga. That's why we need the discernment. Right there and then,
ask for forgiveness. That if we confess our sin, is faithful and just to forgive us and cleanse us from all our iniquities. Hindi ka lang patatawarin, kakalimutan niya ang iyong mga kasalanan. Kaya mas malupit pa ang tao sa Diyos. Ang sabi ng tao, patatawarin kita, pero hindi ko kakalimutan yung ginawa mo sa akin. Sabi ng Panginoon sa krus, Tetelestai, it is finished. Tapos na. Yung ibig sabihin ng tapos na, sa Hebrew term, white as snow. Wala nang blemish. In original, Greek term, wala nang blemish. White as a snow. Ganyan tayo tinitignan ng Panginoong Diyos. Every time na nagkakasala tayo, by His grace, hindi ka nang pinatawad. Kinakalimutan. Blot out. Kaya mapalad tayo, may Kristo tayo. But the problem is, patuloy nating kina-challenge ang authority ng Panginoong Diyos sa buhay natin. Submit to Jesus' authority over your life. Let His desires. No? Sabi ng Panginoong Yesus, Lord, hayaan mo yung cup na ito. Baka gusto mo, Lord, lumagpas na lang, hindi ko na maramdaman. Sabi ni Jesus, ramdam niya. Pero sabi niya, let your will be done. Magpapakamatay ba ako para sa inyo? Magpapapako ako sa krus, palagay nyo? Ano kayo, siniswerte? Hindi. Maliban na kung asawa ko kayo, anak ko kayo. Hindi. Pero si Jesus, walang pinipili. Available. Humbly consider the blind spot in our life. Talaga may mga blind spot, parang nagda-drive. Hindi mo naman gusto yun eh. May makasagi ka, may mabangga ka. Kasi nga may blind spot. Consider it, mga kapatid. Because we are a work in progress. Kaya nga mismo ang Diyos nang gumagawa ng paraan sa mga panahon that we are, nagkakaroon tayo ng lapses sa ating mga decision. Nagkakaroon tayo ng mga inconsistency sa ating mga quiet time. Naintindihan ng Diyos yun. But always consider it. Okay? Believe and speak what is truth over what is popular. Kasi nga, we tend to what? Gusto natin yung mga likes. No? Diba? Yung mga followers. Sino dito may mga tinatawag na followers? Uy, ang laki pala na kinikita nun. Laki pala na kinikita nila itong mga influencers. Kaya lang, ang babastos. Nagkali. Ang babastos. Para lang magkaroon ng million views. Kung ano-ano ang gagawa. Napakabastos. So, what is popular? It's all about being truth. Speak the truth in love. Yes, maaring magkaroon ng mga rebuking tayo, especially sa mga leaders nyo. Nire-rebuke tayo hindi dahil masama tayong tao, kundi mahal tayo. At ayaw nila mapariwara tayo. Kaya yung mga leaders nyo, kung nire-rebuke kayo, huwag niyong personalin. Baka sabihin nyo, parang ikaw, di ka naman nagkakasala, ikaw rin naman. Wag. God entrusted to them, bawat isa sa atin, sa mga leaders natin. Hindi dahil perfect sila, expert sila, no. At least may someone na very much in love sa atin, ayaw mapariwara tayo. No? Kaya tanggapin natin mga rebuking. Nakakatulong sa atin yun. Nakakatulong. Ayun nga, expect opposition when God sends you. Ang sabi ni Isaiah, here I am, send me. At ayan nga yung ating team ng ating 21 days prayer and fasting. Gusto niyo ba yun? I-send kayo? There will be persecution. There will be opposition. There will be rejection.
Hindi madali ang prayer ng Here I am, Lord, send me. Hindi madali. Don't expect na walk in the park ang pagsunod kay Kristo. Hindi po madali. Meron talagang mga triggers dito. That's why 8 out of 10 pastors ang nawawala sa ministry, sabi sa mga census ngayon. Why? Mahirap magpastor. Because we're doing life together. Buhay sa buhay ito, mga kapatid. At maraming pastor, disappointed, frustrated, rejected, backstab. Pero yun nga when you are anointed, not appointed, iba yung anointed tsaka appointed. When you are anointed, kaya mo lahat yung kasi patay ka na. Of course, hindi madali, masakit. Pero kakayarin mo kasi nga, it's all about Jesus in you being entrusted to be what the under shepherd of those people na binigay ng Diyos sa iyo. Kaya kung meron kang sa isang small group mo, meron kang dinidisciple na 5 ugali yan. May 5 akong anak, 5 ugali yan. Ilan na? 10. May isa akong asawa, parang 5 rin yung ugali. Kasi minsan parang napoposes Pag galing kami sa labas, ang saya. Pagpasok ng bahay, parang napoposes, dahil iba na. So iba-iba yung ugali, may mood swings. So sabi natin 5 rin yun. Isipin mo, 50 na ugali ang i-deal mo. Hindi madali. So praise God for His shocking love for sinners like you and me. It is a crazy love of God. Hindi mo maintindihan. Isipin mo katulad na sinasabi natin yung landowner. My beloved son whom I love. Crazy ka ba? Yung 3 mong pinadali, binugbog, padadala mo pa yung anak mo. Alam yun ng landowner na pwede saktan yung anak niya. And yet, ipinadala pa rin. Who is the landowner? Ang ating Panginoong Diyos. Sino kanyang beloved son? Si Jesus. That's grace love. Hindi mo gagawin yun. Napahamak na nga, hindi mo kaano-ano We are all sinners, mga kapatid. Pero crazy ang pagmamahal ng Diyos sa atin. Kaya yung John 3:16, until now, hindi ko siya makomprehend. Ang dali sabihin, memorize nga natin lahat. Sabay-sabay. 3, 2, 1. Ulit. Para di kayo nag-almusal With conviction. John 3:16. 3, 2, 1. Salamat sa inyong sabayang bigkas. Sabay-sabay. Grabe. Nakaka-encourage. Grabe. No? Lahat kayo nag-almusal. Until now, isipin nyo, hindi nyo ma-imagine. Gayon na lamang ang pagmamahal ng Diyos sa atin. Ipinigay niya ang kanyang nag-iisang anak. Bigatin. Ano sa Tagalog ng bigatin? Bigatin nga sa Tagalog. Bigatin, di ba? Pag ikaw ay bigatin, kakaiba. Di ba? Kaya nga, bibigatin sa English, bibigatin sa Tagalog. Nag-iisang anak niya binigay para tayo magkaroon ng buhay na walang. Mahirap maintindihan niya. Diyan mag-activate yung faith natin. Yung faith natin na galing sa Panginoong Diyos. Pero kung sa sarili natin, mahirap intindihin. Sinong isang anak dito, taas ang kamay? Isa yung anak nyo. Sila Melanie. Kayo, tagi-isa. Ibibigay niyo yung anak nyo para sa akin, mamamatay? Sige nga. Never! Hindi talaga. Nag-iisa kong anak yan
Kaya nga mahirap intindihin. Grace, love of God for all of us sinners na continually kina-challenge sa authority ng Jesus sa atin dahil ayaw natin pakilaman ng buhay natin. And yet, available pa rin yung pagmamahal na yun. That's why we need to what? Spread the good news of God's love and Jesus' authority among all nations. Kina-challenge tayo itong ating verses na ito, itong chapters na ito, chapter 20. Maraming magcha-challenge sa atin. Mga tatas na tao, matatalinong tao, at yung mga ignoranting tao. But we need to speak the truth with love. For them to understand the grace, love of God for them, hindi lang sa atin. Okay? So, basahin natin sabay-sabay. Mga lalaki, pakibasa ng English. Lalaki, 3, 2, 1. Okay. Ladies, 3, 2, 1. He has the ultimate authority over us. No one else. Mas madali kang sumunod sa mga authority ngayon na human authority if you really understand the authority of King Jesus. So kingdom mindset mga kapatid, para hindi tayo nagre-rebelde, para hindi tayo nagkakasala. Jesus is the ultimate authority. So ating pagnilayan to sa ating mga buhay. Ano ba sa aspeto, sa area ng buhay ko na nahihirapan akong ipagkatiwala o ibigay yung mag-submit ako sa kapangyarihan, authority ng ating Panginoon Diyos. At ano yung mga gagawin kong steps para yun nga itong linggong ito ay unti-unti mawala na yung control ko sa mga gusto ko, kundi ang control na ni Jesus ang mangyayari sa buhay ko. Okay? So pag-isipan natin to. At basahin nyo ulit yung Luke 20, pag-uwi nyo mamaya. And I know the Lord will speak to you through the Holy Spirit. May mga still small voice in your thoughts na may ibibigay pa rin ng ating Panginoon. No? Na message para sa atin. At yun nga po, napakalaga ng authority na ito na maintindihan for us to really submit sa human authority. Pag alam natin ang authority ni Jesus, makikita natin na madali palang magpasubmit sa authority. It's not because my own desire, my own will, my own wants, but it's all because Jesus. And dating araw, i-reward tayo ng ating Panginoon sa pag-submit sa authority na ito. There will be abuses in authority. There will be so much pain na talagang napakahirap intindihin. Pero yun nga, obedience is more than what you think na maiisip mo. No? That's why God's ways and ang sabi ron, His ways are higher than us. No? Kaya nga meron tayong faith. Yun ang ating i-cultivate yung faith na yun. Na kahit na, yes, Lord, minsan I really have this, it's hard for me to follow you, no? But give me grace and mercy to really submit to you. We need to trust God even we don't understand. We don't really trust God. So tayo po tayong lahat. At patuloy na nagtiwala sa Lord. I want you to place your hand in your heart. Kasi lahat ng issue nangyayari sa puso eh. No? Yung rebellion, gagaling dito sa puso. That's why the Bible says very deceiving ang heart. Diyan yung ugat eh. Diyan nagmumula. So let us all pray and let the Lord touch our hearts na talagang siya yung nakaupo sa trono ng ating mga puso para yung mga challenges na ito sa authority ay makita natin
na itong lahat ay galing sa ating Panginoong Diyos. Lord, we love you. King Jesus, mahal ka namin. Kaya lang, Lord, minsan ang akala namin sa mga bagay na namin di naintindihan, ito ay isang restriction. Maaaring isang rules na mahirap sundin. Pero Lord, kung titignan namin sa mas malawak na pananaw, kung gaano mo kami kamahal, na binigay mo yung nag-iisa mong anak para sa amin. Lord, let your faith rules in our heart. Mahirap talaga, Lord, sa mga nangyayari sa aming mga paligid, sa aming mga trabaho, sa aming mga negosyo, sa campuses, oh Lord, sa mga community, sa pamilya. Hindi namin maintindihan. Teach us, oh God, to submit to your will, submit to your authority, at patuloy na makaramdam, Panginoon, ng isang puso na nagpapakumbaba, nagpapasakop, na kahit na hindi naintindihan, nagtitiwala at nananampalataya sa iyo that you are in control, O God. Dakilang Diyos, speak to us and through us, Holy Spirit. Consume us and lead us, O Lord. As we seek you, as you use us mightily, O Lord, sa mundong ito, let this heart, Panginoon, itong pusong ito, ay laging naka-align sa puso mo. Hindi sa kagustuhan namin, Lord. Hindi sa mga desires namin. Kundi sa bawat beat ng puso ni Jesus, ay ganun din, Panginoon, ang tibok ng pusong ito. Kung paano nagpasubmit si King Jesus sa iyo, our Abba Father, ay ganun din, Panginoon, na makita mo, nagpapasubmit kami sa iyo. You are our King. At meron kang ultimate authority over us. We trust in you, our Lord. We trust in you. May your peace that passes all understanding, O God, be with us. Nothing missing, nothing lacking, nothing broken. In this mighty name we pray. Amen and amen. Pwede na po tayo mapo.